Naniniwala naman ng isang analyst na formal nang nagtapos ang bangayan ng pamilya Marcos at Duterte matapos ipaaresto ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rito ang inaasahan anyang collapse o pagbagsak ng kampo ni Duterte at ng pagiging non-partisan ng militar. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Tapos na ang boxing. Kung politika sa pagitan ng mga Marcos at Duterte ang titignan matapos ang pag-aresto ng International Criminal Court sa dating presidente. Yan ang basa ng isang international studies expert sa kabila ng kaliwat kanang ingay ng mga taga-suporta ni former President Digong para kalampagin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng programang DZRH Stories, sinabi ni Professor Renato De Castro ng De La Salle University na mahirap nang mapasa ang karisma ng dating Pangulo, bagay na humatak sa kanyang populist movement o pagiging patok sa masa noon. Pag inalis niya yung charismatic leader sa gitna ng isang movement, nagkukulaps na yung movement na yon. Kasi that movement operates simply on the basis of charisma. No? And yan ang mahirap kumbaga ibigay ng isang charismatic leader sa kanyang successor. Tinawi rin ni De Castro ang pangambang baka magdulot pa ang pag-aresto ng gulo at destabilisasyon sa hanay naman ng security sector. Taliwas sa mga pekit hindi beripikadong balita ng pagbibitiw ng ilang pulis at militar, sinabi ng dating advisor sa National Security Council na mas profesional na ang mga uniformado. Nakatulong din umano sa hindi pagsawsaw ng mga sundalo sa politika ang mas mabigat na pagtutok ng mga ito sa external defense o pagbantay sa ating teritoryo hanggang sa exclusive economic zone. Tingin ko lang kasi the Armed Forces of the Philippines, nandiyan na yung element ng professionalism at lalo na yung importansya ng ginigeared na sa external defense. Kasi pag nakafocus na talaga kayo sa external defense, mahirap na talaga makialam kayo sa politika Una nang iginiit ng Armed Forces of the Philippines na maranatili itong non-partisan, habang sinabi naman ng Philippine National Police na nakafocus ito sa pagbabantay sa darating na halalan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.